Umagos ang lahar sa Ginubatan, Albay matapos ang hagupit ng Bagyong Uwan. Hindi bababa sa 30 barangay ang apektado. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, hindi bababa sa 1 metrong halo ng putik, bato at buhangin ang iniwan ni Super Bagyong Uwan dito sa barangay Masarawag dito sa Ginubatan, Albay. Kasama ang kinatatayuan natin ito sa mga nalubog ng lahar. Ngayon, bagaman malinis na, nagpapatuloy pa rin ang clearing operation dito sa ating likuran. Mapaminsalang hangin at malakas na buhos ng ulan. Ayan ang naranasan ng probinsya ng Albay na isa sa mga tinumbok ng Super Bagyong Uwan. Nabuwal ang ilang mga puno at poste. Maging ang hindi bababa sa 30 barangay ay nakaranas ng pagbaha. Pagdaan ng bagyo, lumiwanag na ang panahon pero bakas pa rin ang pinsala ng bagyo sa ilang bayan. Tumambad ang epekto nito gaya sa Masarawag, Ginubatan, Albay na nakaranas ng malakas na lahar flow. Sa dami nito, napuno na ng buhangin maging ang mga kanal, pati ang mga kalsada. Pahirapan pa rin ang pagdaan. At ngayon, 2 backhoe na ang sabay na gumagana para linisin ang bakas ng lahar sa barangay. Tila nahati naman sa gitna ang bahay na ito nang bumigay ang bakod, bunsod ng malakas na ragasa ng lahar. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente na nauna ng lumikas bago ang pagtama ng Super Bagyong Uwan. Cheryl, sa ngayon, prioridad ng lalawigan ng Albay ang pagsasabalik ng kuryente dito sa buong lalawigan kung saan naapektuhan na nga dyan ang 211,000 na mga consumer o sa lahat ng 720 na mga barangay nito ay naapektuhan yan. Samantala, kanina naman na alas 7 ng umaga ay sinimulan na at iniutos na rin ang decampment o pagpapauwi sa mga residenteng lumikas bunsod ng Super Bagyong Uwan. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.